magme-maintenance tayo. Ito kasi magpapalit tayo ng goma nito ng mechanical brake. Nasa 2 months na kasi yung goma niyan. Kailangan natin palitan kahit wala pa siyang leak sa likod. Ayan, yan. Ito kasi nag-leak yan sa likod. Hindi na natin antayin. Kailangan palitan na yan kasi nasa 2 buwan na. Kakalasin natin to. Itong gagawin, kakalasin to. Yan, nakalas ko na yan. Nilogan ko na para mabilis lang tong video na to. Tapos itong malaking bolts na to, 19 siguro to. Tanggalin natin yung takip kasi may laman to eh. Ayan o. Sasalin natin dyan. Gamit tayo ng screw kasi mayroon pang natin. Sundutin lang natin itong puwet. Ayan, tapos tanggalin natin yung lock dito. Ayan yung lock. C-clip yan o. Bago naman. Gamit tayo ng special tools. Ito. Goma dyan, yung madalas palitan. Ito yung papalitan dyan. Ayan, tagal na. Hindi yung itsura. Ayan, may tama na siya. May tama na siya. Saka malambot na. Ayan, ang lambot. Ayan yung mga pesa niya. Ito. Piston. Tsaka rubber cap. Tapos may spring yan dito sa loob. Yun ang spring. Tapos meron pa ang goma rito sa pinaka lalim. Ayan o. Tawag dito, pagpapalit ng goma na ito, kailangan i-check mo kung mayroong kalawang yung parting to para yung goma na ibabalik natin ay tumagal, hindi basta-basta masugatan. Ayan, okay to. Okay pa yung ano niya. Pag may kalawang, liahin mo lang ng pino 1,000. Pwede yan. Balik natin yung gate valve. At magkabalik tayo dyan, okay lang. Tapos yung spring. Magkaibang side yan, oh. Magkaiba. Ito yung sa ilalim, ha. Nasam din natin bago natin balik. Ayan, ganyan ang pagkabit niya. Tapos kabit na natin yung bago. Ito yung bagong rubber cap. Ayan. Ito yung luma. Ayan, ganyan lang yan. Sausaw natin sa fluid. Tinanggal natin. Ayan. Kabit niyan guys. Ito yung luma, sample ko. Ang kabit niyan pag ganun, ha. Pag ganun, hindi pag ganun. Pag ganun, ayan o, nakakabit na siya pag ganun. Tapos yung piston. Yung piston, ito, sa ilalim to. Pag ganyan. Ha? Ganyan ang kabit. Okay, punasan lang natin. Yung washer niya. Dito. Tapos yung kanyang lock. Yan yung lock niya. Kailangan mo kasi i-press to bago ibalik yung lock.
Ayan o. Ayan. Pag wala kayong ganito, pwedeng alambre, dalawa. Gawa kayong dalawang alambres, lagyan nyo ng konting dalawang hook para maiganon nyo. Okay. Ayan, napalitan na natin ng bago. Ayan yung luma. Karga na natin ang fluid, tapos dito na tayo sa baba magbi-bleed. Ayan. Dito na tayo magbi-bleed sa baba. Gamitan tayo ng screw. Okay na yan. Medyo marami lang natapon ng fluid kasi kailangan talaga. Tuloy na lang natin. Salpak na natin ito dito sa taas. Okay, salpak na natin to. Dalawa yung washer na yan, special washer, may goma sa gitna. Ayan. Tsaka to, magkaiba rin ng size. Ayan. Pagkabit nyan, isa sa harap, isa sa likuran. Ang tanso na to. Gamit lang tayo na adjustable winch. Tsaka vice grip, pampigil. Ayan, may higpit to para walang leak. Tapos gawin ko, medyo tatapak ako sa pedal ng preno para medyo lumabas dito. May lumabas. Ayan, okay na yun. Tapos tsaka ko ibabalik ng copper tube sa harapan gamit ng gis na yabe. Wala, mahigpit din to. Doon tayo sa loob. Yun, pedal ng preno sa gitna. Bago natin, siyempre, testing natin kung may laman. Ayan, may laman, oh. Diba? Sa pag re-repair ng yung master na yun sa ibabaw, kailangan talaga dalawang tao. May taga-bleed dito, may taga-bleed doon. Ako may technique na ako, kaya hindi ko na kailangan ng taga-bleed. Tsaka sa master lang naman tayo. Buti kung sa gulong, yun. Matik na dalawang tao pag sa gulong tayo nagbaklas ng mga gitma. Hindi na natin matagal para malaman natin kung may leak ng mga ginawa natin. Bitaw. Yun. Wala naman. Okay na to. Okay, good na to. Okay, salamat. Sana may natutunan kayo sa ating pagre-repair ng